Sa pag-abot natin sa ating mga pangarap, sa ating pag-isikap, huwag tayo aanda. Kapag may mga balakid na tao na walang pakialam sa atin, hindi naniniwala sa kakayanan natin, o hindi nagnanais na maabot natin ang pangarap natin. Tulad ni Bartimeo na nakaramdam ng ganun sa mga tao, ano ang kanyang ginawa? Mentre siyang pinagbabawalan, kinokontra, pinapagalitan, mas lalo pa siyang nagsisigaw, Jesus! Pagalingin, mahawa ka sa akin. Ang una mong panaligan, bukod sa sarili mo, ang unang-una ay ang Diyos. Ang sarili mo, and then ang mga tao, kahit konti lang sila, ang mga taong naniniwala sa iyo. Pagsikapan mo sa tulong ng Diyos na abutin ang pangarap mo, hindi lamang para patunayang mali ang mga taong hindi naniwala sa iyo, kundi mas lalo na upang patunayan mong tama ang kahit konting tao lamang na naniwala at sumuporta sa iyo. Sila yung mga taong kapag kino-congratulate ka, kapag mine-message ka, feel na feel mo yung pagbati at suporta nila sa tagumpay mo. Kasi sila yung sa una pa lang talagang nakasuporta na. Sa hirap kasama mo na, sa sakit kasama mo na, sa failures kasama mo na. Kaya totoo ang pagbati nila. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko rin yung detalye dito na matapos pagalingin ni Kristo si Bartimeo, anong ginawa ni Bartimeo? Sumunod agad kung saan pumunta si Kristo. Hindi na siya nakapag-mingle-mingle, nakapag-etchos-etchos sa mga tao. Sa mga taong nung unay, walang pakialam sa kanya. Sa mga taong nung unay, hindi naniniwalang gagaling pa siya. O sa mga tao nung una, ay hindi nagnanais na gumaling pa siya. Lalo pa sa kultura ng mga Hudyo na ang kasalanan ay may kinalaman sa kapansanan o karamdaman. Iniisip marahil ng mga taong nakapaligid sa kanya, deserve mo yan. Hindi na kinakailangan pang gumaling ka. Hindi kinakailangan pansinin ka pa. At hindi ka nakagaling pa. Hindi na siya nakipag-etyosan sa mga tao ito. Sapagkat marahil sa isip ni Bartimeo, bubulahin lang ako ng mga tao ito. Sasabihin lang nila sa akin, we're happy for you. Sabi na nga be, tama yung ginawa mo eh. Nagsikap ka. So, nagantibala ng efforts mo. Something like that will not anymore help Bartimeo. Sapagkat ang kailangan ng mga taong nagsisikap na tulad ni Bartimeo ay suporta. Hindi sa huli na, kundi sa una muna. Hindi sa sarap na, kundi sa hirap muna. Hindi sa tagumpay na, kundi sa pagkakasadlak muna. Sapagkat yun ang mga tao na ang suporta ay totoong talaga. Sa misang ito, ipagdasal natin na biyaan tayo ng Diyos ng mga taong ganito. Ng mga taong hihipuin niya ang puso't isipan upang tayo suportahan anuman ang ating mga magagandang pangarap o balakin sa buhay. Sapagkat ito ang siyang mas magpapadali ng pag-abot sa ating mga pangarap kung mula sa mga taong totoo ay makakakuha tayo at makakatanggap ng suporta. Sabi nga nila, libre lang ang mangarap. Ibig sabihin, madali lang ang mangarap. Ang mahirap ay ang pagtupad sa pangarap. Pero magiging madali ito kung meron tayong enough na support na matatanggap. Kaya ipagdasal po natin ito sapagkat bibihira ang mga taong ganito. Kung minsan nga ang mas masakit pa, yung mga taong inaasahan mo, kapamilya mo, kaibigan mo, sila pa yung mararamdaman mong walang pakialam sa iyo. Hindi naniniwala sa kakayanan mo. The worst, ayaw na maabot mo ang pangarap sa anumang kadahilanan na hindi mo rin maintindihan. Kaya biyaya ang mga taong sa una pa lang ay susuporta na sa atin at hanggang sa huli ay mananatili sa atin. Ganito ang Diyos at ganito rin ang mga taong ipapadala niya para suportahan tayo. Hilingin natin ang biyaya na ganito, ng mga taong ganito. At kung meron na tayo, alagaan natin, pahalagahan natin ang mga taong ito na sumusuporta sa atin mula una hanggang dulo.